Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay January 3, 2025, Biyernes. Unang Biyernes para sa buwan ng Enero at taong 2025. Ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito ay hinango mula sa unang sulat ni Apostol San Juan, chapter 2, verses 29 up to chapter 3, verse 6. Minamahal kong mga kapatid, kung alam ninyong si Kristo'y matuwid, dapat din ninyong malamang ang bawat gumagawa ng matuwid ay anak ng Diyos. Isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanimutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos. Ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sino mang may pag-asa sa Kanya, ay nagpapakalinis tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang bawat nagkakasala ay lumalabag sa kautusan ng Diyos, sapagkat ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Nalalaman ninyong naparito si Kristo upang pawiin ang ating mga kasalanan at siya'y walang kasalanan. Ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala. Ang sino mang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita ni nakakilala sa Kanya. Ang salita ng Diyos. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat. At bagamat ngayon ay 2025 na, pero tayo po ay nasa tinatawag nating panahon ng Kapaskuhan. Ito po ay magtatapos sa pagpapakilala o pagpapakita ng ating Panginoon. At muli sa araw na ito at sa pagsisimula ng taon, maganda po na paanyaya sa atin ay magkaroon tayo ng self-evaluation tungkol sa ating mga sarili, tungkol sa atin pong nagiging buhay sa araw-araw. Tayo na madalas tayo na nagkakaroon ng bahagi na ng salita ng Diyos, na madalas ay nasa simbahan. Higit kanino man tayo, sa atin po mas malaki ang inaasahan na magkakaroon tayo ng pagkakilala sa ating Panginoong Hesus Kristo. Sinubaybayan natin ang kwento ng kanyang bago ang kanyang pagsilang at ang mga kaganapan pa nang siya ay isilang. At ang inaasahan nga po na makilala natin siya ng lubusan dahil kung sa isang relasyon, kapag kilala mo ng lubusan ang iyong minamahal o ang iyong kaibigan, walang anumang mga pangyayari sa buhay ang makakapagpabago nito o ng iyong pagtingin sa Kanya. Ganun po, yun yung dulot sa atin. Kaya nga sa sulat ni San Juan sa atin ay muli yung kanyang paalala na si Kristo ay pinanganak, naging tao, bagamat naging katulad nating tao, pero hindi siya nagkasala. Ganun din naman yung paanyaya sa ating lahat na mamuhay din tayo at mamuhay sa kabanalan. Alam ko po, nagiging mahirap para sa atin sa pang-araw-araw na pamumuhay, na pumili ng mabuti, mas piliin ang mabuti kaysa ang gawin ng masama, at nagkakaroon tayo ng kumbaga pagtatalo o struggle sa loob natin. Ayaw naman natin talagang makagawa ng kasalanan, pero sadyang nagiging mahina tayo kung kaya ito yung nagdudulot sa atin ng pagkakasala. Pero yun nga po, ang sabi dito, ang maganda po ay yung nagkakaroon tayo ng realizations at yung pagsusumikap natin na maitama ang ating mga pagkakamali, maihingi ng tawad ang ating mga pagkakasala. Dahil sabi nga rin po dito,
ang nananatili sa Kanya ay hindi nagpapatuloy sa pagkakasala at ang sinumang nagpapatuloy sa pagkakasala ay hindi nakakita o nakakakilala sa Kanya. Pagdasal natin po, no? Lalo pat ngayon, unang biyernes ng buwan, nawa, no? Sa ating pagdidibosyon sa First Friday devotion na ito, no? At sa mga pagkakaroon natin ng banal na oras, hingin natin sa Diyos yung grasya, no? Na tulungan tayo ng Espiritu Santo na maging matatag, lalo na sa panahon ng mga pagsubok, kung saan tayo po ay lalong nagiging mahina. Hingin natin ng Espiritu Santo na tayo po ay Kanyang palakasin. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat.